Enigma, bumilib sa pinakitang performance si Boy Slud sa first round ng Langit Lupa Tournament. Deserve nga ba ulit magkaroon ng laban sa Flip Top kahit nalaglag laban kay Jabo? Sa first round ng Langit Lupa Tournament ay nagharap nga si Jabo na pambato ng Motos at si Boy Slud ng Nilang Katay. Naging dikdikan nga ang palitan nila ng mabibigat na bars at pareho silang nagpakita ng high quality na material. Nandun pa rin yung mga malulupit na rhyme scheme, wordplay at technical na estilo ni Jabo na siyang naging dahilan kung bakit marami pa ring nagsasabi na solid ang kanyang naging performance. I mean no disrespect, pero kulang ka doy. I'm the king of the jungle, to mga tutataboy. Marami pa akong body bag at sa pagbuhat annoyed, pero di ako magpapagod, ipasok ka, magkusa ka boy. Si Dari, pati na si Critical Brown, kay Josh, Kilua, Jesu, Ketner, mga naghahalimaw, kay Rick, JLC, Tus, you better keep it loud kasi di lang Motos dala ko kundi buong underground. Pero ginulat nga siya ni Boy Slud dahil nakasabay ito sa lahat ng aspeto at nagpakita pa ng performance na maituturing ng marami na pang-classic. All around nga ang pinakita niya sa laban na ito, mula sa nakakatawang jokes, creative na angles, hanggang sa mga mabibigat na bars, ay halos wala siyang naging sayang na linya sa loob ng 3 rounds. Kitang-kita rin na kuwang-kuha niya yung kiliti ng crowd dahil sunod-sunod ang reaksyon ng mga tao sa mga linya niya, at marami pa siyang naihain na room shaker moments na tumatak sa live at sa all night viewers. Kasi di ka naman talaga hapon, mga linya mo lang ang sadya pantanga. Sadya pantanga. Itong bago umaas ng lupa, parang replika na binaon. Kasi ngayon, ang Yamashita ay naging kwento sa pagong pagkat matagal ka nang tinapos. Tapos na ang panahon ng hapon. Para kang barilan sa Maynila. Kumpara sa pinanggalingan ko, wala rin. Kasi kung ganito na malakas dito, average lang to sa amin. Nung may dala-dalang pasabog, oh, gulat ka. Kasi akala mo easy win. Kaso pinakita pang bihira. Dahil nga sa naging performance ni Boy Slud sa first round ng tournament, naging controversial nga ang laban matapos ideklarang panalo si Jabo sa botong 3-2. Marami sa mga taga-subaybay ang hindi sumang-ayon sa naging desisyon nito dahil para sa kanila ay mas lamang si Boy Slud sa performance. Ayon sa ilang viewers, hindi lamang sa jokes lumamang si Boy Slud, kundi pati sa bars at crowd control ay nagawa niya ring makipagsabayan. Kaya naman naging usap-usapan ang resulta at may ilang pang nagsasabing luto umano ang naging resulta ng laban. Pero tulad ng ibang dikdikang battle, nakadepende pa rin ito sa taste at preference ng bawat hurado sa laban. Boto ng hurado! 3-2! Advancing sa Langit Lupa Tournament, mag-iay tayo lahat para kay Jabo! Tingin ko, mas nag-highlight si Boy sa pagdating sa audience impact, pero para sa akin mas nanaig yung integrate ng sulat ni Jabo pagdating sa technicals. Yung battle na to, ginudge ko na lang kung entertainment factor, laki talaga ng lamang ni Boy Slud. Pero kung lyricism, kung sulat talaga, material, para sa akin Jabo eh. So, isa ako sa bumoto kay Jabo, round 1. Bibigay ko kay Jabo yung round 1. Round 2 medyo dikit, pero bibigay ko pa rin kay Jabo yung round 2 dahil sa yung hindi siya nawawala sa momentum eh. Sa lahat ng mga naging judges sa laban na ito, para sa akin, si Shay ang may pinakamagandang explanation kung sino at paano nga ba nanalo ang isang MC. Maganda at simple nga ang kanyang pagpapaliwanag kung sino ang kanyang piniling manalo para sana mag-advance sa second round ng tournament. Binoto ko all 3 rounds si Boy Slud. Bigla ding kinounter lang ng sino yung mga bilanggit mo, hindi ko kilala, yung mga ganung shit. Consistent na 2 rounds na rebuttal lang ni Boy Slud. Simpleng mannerism lang. Galing, ang galing. Parang napapaliwala agad yung yung angas ni Jabo. Sobrang gusto ko mag-shoutout kay Boy Slud sa paninindigan niya sa kanyang accent. Alam ko, inaasar-asar yung mga Bisaya. Actually, halos yung ibang napanood kong battle, puro Bisaya,
Bisaya. Pero si Boys Loot, niyakap niya yung accent niya at yun, nagustuhan, nag-reflect sa crowd, nagustuhan, sulit. Ang after effect pa nun, parang legit yung mga sinasabi niya. Ganun yung pakiramdam. Sa podcast nga ni Shernan ay na-interview nga dito si Enigma tungkol sa Langit Lupa Tournament. At dito nga ay sinabi ni Enigma na bumilib at nagalingan siya sa pinakitang performance ni Boys Loot sa laban nila ni Jabo. Nakikitaan niya nga ito ng potensyal na magkakaroon ulit ng magandang laban sa flip top sa mga susunod na event. Mas may chance pa silang gumawa ng pangalan dito at tumatak. Ngayon kapag tumatak sila dito, pag uwi nila, baka doon pa sila lalong suportahan. So isang katulad ni Boy Sleuth. Diba? So ang tagal na niyang lumalaban sa sa kanila, 'di ba, sa Surigao. 'Di ba, na magpa-event sila doon, kahit na kuyari, sabihin na natin siya yung pinakamagaling doon, siya yung pinakamaraming panalo. Kung magpa-event pa rin sila ng sila lang, baka hindi pa rin sila pansinin ng ibang Suriganon, 'di ba? Ngayon na nakagawa siya ng pangalan dito sa sa Metro Manila pa. Pag-uwi niya po siya, lalo pa siyang susuportahan doon, 'di ba? So mas medyo 'di ba, parang mas efficient yung ganun na yun nga, parang sige, kahit na sugal rin talaga na gagastos tayo na lumipad kayo dito, pero para sa inyo rin, una sa lahat, experience yun. Masasabi natin na kahit natalo si Boys Loot kay Jabo, ay nakuha niya pa rin ang respeto ng mga MC at taga-suporta ng flip top, na for sure ay aabangan siya kapag nagkaroon na ulit siya ng laban sa flip top. Marami rin nagsasabi na isa siya sa may pinaka nag-standout na performance sa unang round ng tournament na ito. Pinakita pambihira, itong inakala mo lang na basura ngayon sumisira na sa Maynila. Kabaliktaran do dito sa Maynila. Galing nun, putang ina. Itong akala mong basura ngayon sumisira na sa Maynila. Putang ina. Gagon, lupit nun. Lupit ng pagkakametaphor nun, gagi. Siyempre, yun naman talagang sumisira sa Maynila, basura. Diba, putang ina. Itong inaakala mong basura. Tangina, galing nun, gagi. Ako ang taga Mindanao na mas na train sa bullet! Tangina ko, ikaw ang bullet train. Ako ang taga Mindanao na na-train sa bullet. Tapos ang ganda ewan ko. Hater ako, hindi naman ako hater. Mapang-asar ako ng mga Bisaya. Pero yung pagiging Bisaya niya dito, hindi niya kinahiya Hindi siya nailang na may ganyan siyang accent. At yun yung nakakatuwa. So, confident Bisaya siya. Kahit ang ibang MC nga ay sinasabing si Boys Loot din talaga ang lumamang sa laban na ito. Kung ako magja-judge nito, kung usapang sulat pre na mas maganda yung bagsak, mas may swag din, pwedeng mapapunta to kay Jabo. Pero kung entertainment overall, mapupunta to kay Boys Loot pre. Pero kung i-judge naman natin siya per round, round 2 and 3 para sa akin tabla. Round 1 napakalinaw na Boys Loot yon. So doon ako pre kay Boys Loot. Yeah. Sobrang dikit, pero sa kanya ko pa rin binigay. Pero yung round 3, yun yung pinaka-clear para sa akin na kay Boys Loot yun. Pero sobrang lakas pareho. Kahit sino deserving mag-advance. Yan, pero yeah. Alam ko naman ako sa'yo nag-advance dito, pero gusto ko lang sabihin na solid nilang pareho. Sulit nilang pareho. Kay Boys Loot ako, all 3 rounds. Kayo mga boss, anong opinion nyo sa video na ito? Sa tingin nyo ba ay deserve pa rin ni Boys Loot na magkaroon ulit ng laban sa flip top? Kung oo, sinong MC naman ang magandang makalaban niya?